Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng panahon ng Adbyento. Ito po ay tinatawag ding Linggo ng Gaudete. Ang magsisindi ng kandila ay si Chairman John Paul galing sa Pook Timog, Barangay 147. Dakilang Ama, sa patuloy naming paglalakbay sa panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa at kapayapaan at ang kandila ng galak. Pagkalooban mo kami ng lakas ng loob na maranasan ang tunay na galak na dulot ng pagdating ng iyong anak. Galak sa gitna ng kawalan ng pag-asa, galak sa panahon ng kabiguan, at galak sa harap ng pag-aalinlangan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Inaanyayahan ni Propeta Sophonias ang bayan ng Diyos na buong galak na umawit at magdiwang sapagkat pinatawad na ng Diyos ang kasalanan ng kanyang bayan at pauuwiin na sila sa kanilang tahanan mula sa paniniil. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang Hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion, huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba.
sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Umawit kayo ng papuri, poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipinahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal na Israel. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Puno ng pagsubok at paghihirap ang buhay Kristiyano. Ngunit nananawagan si San Pablo sa mga taga-Pilipos na mabuhay sa kapayapaan at kagalakan sapagkat kasama nila ang Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, "Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain," tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itinanong nila sa kanya, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin." Tinanong din siya ng mga kawal, "At kami, ano ang dapat naming gawin?" "Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod," aniya. Nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila,
Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko, ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang paghahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay 3 linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon at ating na pong nasindihan ang 3 kandila sa ating korona ng Adbyento, ang kulay rosas. Muli nating alalahanin po kung ano ang mga gabay na ibinibigay sa atin bilang bahagi po ng ating paghahanda para sa Pasko ng Pagsilang. Ano ba? Okay pa ba yung ating mga isipan? Mabilis na tayong makalimot. Noong unang linggo ng Adbyento, ang sabi sa atin, bantayan natin at matiyak natin na hindi magugol ang ating mga isipan sa mga alalahanin ng mga bagay sa mundong ito. At tiyakin na huwag magumon sa katakawan at paglalasing. Naalala po ba yan? Uy, ano naman tayo, Usap naman tayo, umaga-umaga eh. Yun po yung mensahe ng ating unang linggo. Nung 2 linggo, ang pinaalala din sa atin kung saan ipinakilala si Juan Bautista at ang kanya pong sinasabi na tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan, talikdan ang mga kasalanan, at magbalik loob sa Diyos. Ngayon, nasa 3 linggo tayo. Kamusta po ba? Nakapagkumpisal na ba? Wala pa rin. So, ang punta lang talaga natin ay sana magkaroon ng maraming pera. Kasi malapit na ang Pasko, kailangan ng pera, kailangan ng bago, kailangan ng panghanda, ang daming kailangan. Kaya maganda po, ngayong 3 ito, ang tinatanong ng mga tao kay Juan Bautista, ano po ang gagawin namin? Di ba may mga lumapit kay Juan Bautista, ano po ang gagawin namin? Ang 3 kandila ay nagpapaalala sa atin na sa ating paghahanda, kaya nga binalikan natin yung mga mensahe, baka kasi nawawalaan na naman tayo sa ulirat natin, masyado na naman tayong nagpapaapekto sa mga bagay na wala sa atin at hindi natin nakikita yung kung ano ang mayroon sa atin. Mayroon naman tayo eh. So ano ang dapat nating gawin? Sa lahat ng pagbasa ang ating narinig, ano ang isinisigaw? Magalak tayo. Kaya nga, gaudete, magalak tayo. Rejoice. Maging masaya tayo. Hindi lang basta saya, kundi magalak tayo. Sabihin nyo nga po, magalak. Bakit ba kayo malungkot? Sige nga. Kasi kailangan mo rin sagutin yung sarili mo. Bakit ka ba malungkot? Ano, lungkot-lungkutan o ano ba? Kasi sabi, di ba, balikan natin yung unang pagbasa.
na sabi dito ay magalak tayo. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion, sumigaw ka, Israel, magalak ka ng lubusan. Ang sabi sa ikalawang pagbasa, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayong lagi. Eh bakit mas gusto ng tao mamuhay sa kalungkutan? Ano, trip mo na naman kasi Pasko, magpapasko na, so kailangan maging malungkot ako. Magpapasko na, so kailangan damahin ko yung Pasko. Kaya pag pinatutugtog yung Pasko na, sinta ko, ay, talagang feel na feel mo, no? Kasi malungkot ka. Eh bakit ka nga malungkot? Kailangan mong magdesisyon. Ano ba? Malulungkot ka ba? Mas gusto mong maging malungkot? O piliin mong maging masaya? Nalulungkot ka kasi mag-isa ka na naman? Nalulungkot ka kasi ubos na yung 13th month mo? Nalulungkot ka kasi hindi ka nakasabay sa mga pa-Christmas party? Nalulungkot ka kasi hindi ka pa binabalikan? Kasi kung tutusin po, ang dami natin pwedeng isipin para maging malungkot. Pero, marami din tayong pwedeng tingnan para makita natin yung dahilan para maging masaya sa mga susunod pang mga araw habang tayo ay naghahanda sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. Wala pa rin. Pero nasa sa inyo yan. Pero ang pinapaalala sa atin, maging masaya tayo. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, ano ang dapat namin gawin? Nagpayo si San Juan Bautista, gusto mo ba talaga maging masaya? Kasi ito talaga yung hinahanap ng tao. Kaya nga kung ano-anong pinagbibili, kung saan-saan nagpupunta, para maranasan lamang yung saya. Kasi gustong maging masaya. Kasi mahirap talagang maging malungkot. Gagastos ka pa nga kapag nalungkot ka, di ba? Anong nangyayari kapag ang tao laging malungkot, nagkakaroon ng anxieties, nagkakaroon ng depression, kung mayroon ka ng ganyan, kailangan mo na ng mental health professional. Magkukonsulta ka pa, papacheck up ka pa. Ano ba ang dapat mong gawin? Given na, may sakit ka na, ano ang dapat mong gawin? Piliin mong mas maging masaya. Diba sabi dito, may mga ilan po dito, kung meron ka daw damit, kung meron kang dalawa, ang sabi naman, kung meron kang dalawa, ibig sabihin, kung meron kang extra, meron kang sobra, mamigay ka. Kung meron kang pagkain, mamigay ka rin. O ano ang trabaho mo ngayon? Ang sabi, kung ikaw ay maniningil ng buwis, huwag kang sumingil ng labis. Kung ikaw ay kawal, huwag kang mangingikil, huwag kang mamimilit. Kapag ginawa natin ito, talagang mararanasan mo ang saya. Pero mahirap yun. Mahirap po yung lagi ka nakasubaybay sa social media at inaabangan mo kung ano at sino ang magpo-post. Kapag nag-post sila, yun ka na naman, malulungkot ka na naman. Ano ang dapat mong gawin? Mag-sign off ka. Di ba maraming tao na i-stress sa mga nakikita sa social media? Ba't di ka magtanggal ng social media para mas maging masaya ang buhay mo? Minsan hindi ka na nga nagiging masaya, nandadamay ka pa ng tao. Kung ayaw mo maging masaya, hayaan mo ang ibang tao maging masaya. Huwag yung, damay-damay tayo dito. Kailangan natin idamay ang iba sa kagalakan. Kaya nga, yung disposition natin, yung pag-iisip natin, yung mindset natin, ang dami natin kailangan baguhin. Kasi huwag niyong sasabihin, magpapasko na, wala ako. Wala ako.
Kasi pag pinuntahan ko yung mga bahay ninyo at yung mga kwarto ninyo, at pag may nakita ako dyan, anong gagawin ko sa inyo? Okay na po yan. O mga lola, mga nanay, okay na, may sakit na, okay na yan. No? Given na yan kasi tumatanda talaga tayo. Yung mga rayuma, kasukasuan, given na yan, nandyan na yan. Wala ka nang magagawa dyan. Pero mahirap kasi kung sasabayan mo yan ng init ng ulo, sasabayan mo yan ng pagkabagot, sasabayan mo ng kung ano-ano pa mga pangit na ugali. Imbis na sumaya ka na, tumawa ka na lang ng tumawa, hahaba pa buhay mo. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, magsaya ka na. Sabi ko sa inyo, magsaya ka na, baka ito na ang huling Pasko natin. Mahirap yung maabutan tayo ng nakasimangot. Sinabi ko na ito sa inyo nung una. Pahihirapan ninyo ang mga punerarya sa pagpapabanat ng mukha para lamang magmukha kang masaya sa kabaong. Kaysa yung naabutan ka na maaliwalas ang mukha, nakangiti ka, ay talagang walang problema sa punerarya. No, Chairman. Tignan nyo lang, no? Kung ano man po ang papalungkot sa iyo, tingnan mo. No? Baka ikaw lang kasi yung talo. Sarili mo lang kasi. Iba nga, nagbabayad pa, di ba? Para lamang tumawa, gagastos pa. Para lang maaliw ang sarili. Pero ikaw, sagutin mo, ano ang dapat mong gawin? Unang-una ano bang sitwasyon mo ngayon? May kaaway ka. Hindi pa rin kayo okay. O ano ang dapat gawin? Alam naman natin ayaw lang natin gawin. Kung ano man ang sitwasyon ninyo, no? May kanya-kanya tayong pinagdaraanan, pero sana po sa kabila ng lahat ng ito, mas piliin natin ang maging masaya. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilbing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa gitna ng mga paghihirap sa buhay, kami nagsusumamo sa iyo, Ama, upang patuloy kaming kumapit at manatili sa wagas sa pag-ibig at kagalakang sa piling mo lamang matatagpuan. Buong puso kaming dumadalangin, Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Bigyan mo nawa ng karunungan at banal na pagkatakot sa Diyos ang lahat ng namumuno sa simbahan upang magampanan nila ang kanilang tungkulin ng may galak, kapayapaan, katarungan at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagmamahal, naway isantabi ng mga naglilingkod sa pamahalaan ang kanilang mga pansariling interes at mga munting hinaing upang maakay nila ang kawang kanilang pinagsisilbihan tungo sa pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso.
Patuloy nawa kaming manabik sa iyo, O Diyos, masumpungan ka nawa namin sa taimtim na pananalangin at pagkakawang gawa, lalong-lalo na sa mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Pagalingin mo nawa kaming mga nangangailangan ng paghilom sa gunita, damdamin, katawan at kaluluwa, upang maging karapat-dapat kaming magpuri sa iyo na may galak sa aming mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Salubungin mo nawa ng kagalakan ang aming mga kapatid na yumao at ihatid sila sa iyong walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Ang lahat ng ito iniiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng, Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan ng pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at
Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.